Ako si Jade Buhoy at narito ang mga naging kaganapan ngayong linggo dito sa News Force Weekend. Sa ulo ng mga balita, mga programang naumpisahan at patuloy na ipatutupad, ibinida ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona. PBBM, pinatatanggal ang system loss na ipinapasa sa mga consumer. Tax Silica, inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Pagwawakas ng sapilitang pag-OFW, panawagan sa Senado. Utang ng pamahalaan itong Hunyo, muling tumaas sa bagong record high na 19.07 trillion pesos. Hatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita nitong nagdaang linggo, saktong alas 4 ng Lunes nang pumasok ang Pangulo sa plenary hall ng Batasang Pambansa at Tagalog pa rin ang kanyang ginamit sa talumpati sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ayon sa Presidente Marcos, bilang Pangulo ng Pilipinas, kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin, ang tungkulin sa kapwa Pilipino. Aniya, isang taon na ang lumipas nang isiwalat ang mga katawalian at ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Dagdag ng Pangulo na mababawi mula sa mga nagsabuatan ang nakuhang pera ng taong bayan at maging ang paglabas pa ng pera ng mga depektibo at peking proyekto ay napigilan. Aniya, ibabalik sa kaban ng bayan ang mga makukuha sa mga sangkot na tiwali. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Ibinida rin ng Pangulo ang agarang pagtugon sa epekto ng giyera sa gitnang silangan, kung saan ang pamahalaan ay nagdeklara ng National Energy Emergency. Gayon din ang agarang pagsaklolo sa mga OFW na naipit sa digmaan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East.
Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa PESO o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Umani naman ang palakpakan at standing ovation ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtatanggal sa system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon sa Pangulo, panahon na para tanggalin ang system loss sa buwan ng singil sa kuryente ng consumer na pinapatungan pa ng value-added tax o VAT. Aniya, hindi ito kasalanan ng mga consumer, kung kaya't hindi tama na sila pa ang magbabayad nito. Kasabay nito, hiniling din ng Pangulo sa Kongreso ang agarang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the IPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Samantala, isa sa mga patuloy na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga magsasaka sa kasalukuyan. Ang agrikultura ay pinapatatag upang magigarantiya ang maayos na supply ng pagkain at mapababa ang presyo para sa lahat. Ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din, dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Patuloy pa rin umanong prioridad ng Administrasyong Marcos ang sektor ng edukasyon.
Kabilang sa nabanggit ng Pangulo ukol sa sektor, ang kahalagahan ng reskilling at upskilling ng mga manggagawa, pagpapaigting ng senior high school curriculum at technical vocational development at lifelong learning upang maihanda ang mga manggagawa sa mabilis na pagbabago ng mundo ng trabaho. Binigyan din niya na ang pagpapalakas sa proteksyon ng mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan gaya ng bullying at iba pang emergency. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 School Counselor Associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Sa halos 1 oras at 30 minutong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ibinida niya ang mga manggagawa ng pamahalaan para maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, kasama sa kanyang tungkulin na mag-ulat ng estado ng bansa. Kasama sa kanyang unang binanggit ang hakbang ng pamahalaan sa mga tiwali na nakinabang sa kaban ng bayan, ang reforma sa DPWH at ang mga agarang solusyon sa epekto ng gera sa gitnang silangan sa ating bansa na naging bunsod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Samantala, binigyang pansin din ng Pangulo ang pagbibigay ng bigas at ang patuloy na programang Benteng Bigas na kanyang naipangako nung siya ay nangangampanya pa lamang. Gayon din ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda
sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Samantala, inihayag ng Pangulo na ang pondong naisalba mula sa posibleng pagbubulsa ng mga tiwaling opisyal ay ibubuhos umano sa taong bayan at gagamitin sa programang 4Ps at Walang Gutom Program. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Binanggit din ng Pangulo na hindi kakaligtaan ang mga middle class na nakakaranas ng epekto ng krisis. Kung kaya nananawagan ang Pangulo sa Kongreso na magpasa ng batas na magpapalawak ng exemption sa income tax. Ang maliit na negosyo ay hindi na papatawan ng minimum corporate income tax at amnesty para sa ilang buwis na hindi nabayaran. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So, to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Susunod sa News Force. Pulso ng mga mambabatas sa 2026 SONA, alamin. BCDA nagsagawa ng meeting at konsultasyon para sa proposed PAC Silica Hub. Epiralo, panawagang ibasura. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force Weekend.